Hello guys, Baguio City ulit tayo. Ito yung ating continuation o part 2 ng ating pagpunta sa Baguio City kasama ng ating family. So, ito yung last June 17 to 20 sa Baguio, tapos yung 21 namin and 22 I think sa Metro Manila na yan. So ito ay early morning to pa rin. Pumayahe kami papuntang Stone Kingdom. Maaga kami pumunta doon kasi dapat bago mag 7 na ando na, bago magbukas yung Stone Kingdom. Naghintay pa kami ng around 15 minutes bago kami nakapasok. Then yun nga, swak na yung pagpasok namin kasi kami yung mga nauna na grupo na pumasok dito sa Stone Kingdom. Namangha sila sa patong-patong ng mga bato kasi pag pumasok ka sa Stone Kingdom, yan nakikita nyo guys sa kabilang side, iba din yung ginamit dyan, parang may finishing touches. Ito kasing sa kabila ay para talagang pinagpatong-patong ng bato. Nakakatawa dito kasi pagpunta namin dito, since early morning, hindi mainit, so naikot po nila lahat yan hanggang dun sa kabila. So kahit na senior na yung aking father tsaka mother, si Rama tsaka si Rapa, at least napuntahan pa nila yung pinakatok-tok yan guys. O saan ka pa, diba? So nag-enjoy talaga sila dyan. Pati si Pinky hindi ko na nakita dyan kasi kasama ni Sir Marky. Nag-ikot din sila doon kasi first time ata ni Pinky makarating dito. Kami ni Marky I think 3 times na nakapunta dito. Ako ay 4 times na. So ito pong tawag dyan, Stone Kingdom na to ay isang bagong tourist destination dito sa Baguio City. Then after that, dumiretso kami dito sa Mirador. Walking trip lang to guys. Walking trip, tama ba? Isa lang to, parang eco park. Yan. So mayroon siyang bamboo section, kung ano-ano. Pwede yung ikutin to guys. Pero sobrang ganda dito kasi sobrang lamig. Especially dito sa may bamboo. Yan. Mahaba tong trail na to, so aabutin kayo ng sobrang isang oras kung dahan-dahanin nyo siyang ikutin. So kasi ang sarap dito kung meron kang pagkain na dala o meron kang dala-dala dito, dapat meron ka dito dalang tubig pala, sorry, pagkain na dala. Tama yun, dapat meron kang pagkain na dala. Pero wala kami pagkain na dala dito guys. Tubig lang ata dito kasi nag-ice cream kami bago pumasok. Tama ba? Nag-ice cream pa kami dito? Oo, nag-ice cream nga pala kami pumasok. So na-enjoy nila to guys namin dito sa Mirador. Siyempre meron dito parang buwan. Pero hindi namin lahat guys napuntahan dito ng tourist destination kasi ayoko nga silang mapagod. Gusto ko yung pagpunta nila dito relax lang. Kaya dito medyo tumagal kami dito sa Mirador. So anong oras na nga to? Mga alas 9 na ata to. Basta inabot kami dito ng tanghali guys. Yan. Pagkatapos nyan, dumiretso naman kami ng, by the way, sa part ng pinakadulo na ng bell na yan, di ba guys, yan yung maraming pila. Hinintay na namin si Pinky kasi nagpa-picture dyan si Pinky. Medyo hindi naman ganun kahaba yung pila kaya hinintay na namin. Ako naman dun lang sa dulo nito kasi may coffee shop. Kung kayo ay galing dito, di ba sa dulo may coffee shop, parang may bakery. So doon ako tumambay at hinintay sila. Then pagkatapos ito, bumaba kami dito sa hagdan na to. Ito yung parang grotto papunta doon sa may Mary. So bumaba kami dito, then dumiretso kami papuntang Strawberry Farm. Ayan, sa Strawberry Farm, wala, namili lang sila doon. Tapos nagpicture ng strawberry. Yun lang yung ginawa nila. Tapos pagkatapos dyan, wala na pa akong video niyan. Dumiretso kami ng Color of Sobosa. Tapos Bell Church. Wala na akong video doon kasi puro na picture. Then balik kami dito sa sentro o sa city proper ng Baguio, sa Burnham Park. Dito kami nag-boating. Sila Rama tsaka sila Rapa yung mag-boat. Kaya kami na lang nila Apple, ni Pinky, ni James, saka ni Sir Marky nag-boating. So yung dalawa nag-moment din sila dyan, di ba? Nakatawa kasi hapon na to nung time na yon. So halos nababalot na ng ulap yung buong paligid. Sa gabi bagsak silang lahat except sa amin tatlo ni La Pinky tsaka ni Sir Marky. Nag-night market kami dito. Nakatawa kasi hindi gaano kadami yung tao kasi umuulan po niyan. Akala nga namin hindi na kami makakapag-night market kasi yung unang gabi parang namin maulan na. Yung pangalawang gabi maulan din. Ito yung panghuling gabi namin. Medyo tumila na yung ulan kaya ganun. Then kinabukasan, pinagbihan ulit tayo ng mainit na araw. Umaga kami pumunta sa
Lion's Head. So taxi pa rin yan guys. Nakakatawa kasi nag-enjoy din kami dito kasi first time ko ditong hindi pala. Palagi itong nadadaanan, hindi humihinto yung van. Nakadaan na kami dati dito nung galing kami sa Ilocos. Nagpa-picture kami din dito. Pero at least sa puntahan ulit nila to. Medyo tumagal kami dito. Then, hinahabol na namin yung pabalik ng Baguio niya. Ipabalik ng tawag dyan, ng Manila. After noon, nag-prepare kami. Then, nauna na sila Sir Marky. Nagbiyahe papuntang Manila kasi maaga sila, dapat nila habulin yung hapon na biyahe papuntang Bicol. So after nyan dumiretso agad sila sa terminal. Kami naman medyo nahuli ng biyahe, after lunch pa yung biyahe namin. Then dumiretso kami dito sa Pasay. Sa Pasay kami nag-check-in. Then pumunta kami ng Baclaran. Doon sila nag-shopping. Actually, akala ko wala silang pera. Ang dami pala ng pera. Pinadalhan pala sila ng pera ni Adonis. Binigyan sila ng pera ng brother ko, hindi ko alam. Sabi nila pagkain daw, pero ako nang gumastos lahat. Pero trinit ko sila dito sa, after na nila mag-shopping sa Baclaran, sabi ko, kain tayo ng vegetarian food. Kaya pumunta kami dito sa Adventist Medical Center sa cafeteria. Kasi guys, pag gusto ko talagang kumain ng pure na gulay, tsaka mga veggie meat, ito yung recommended ko na pwede nyo puntahan kahit hindi kayo Adventist guys. Sabihin nyo lang na sa cafeteria kayo, kakain kayo kasi yung vegetarian kasi yung pagkain dito guys. So yun lang aking maikling vlog sa aming pagpunta sa Baguio City at dito sa Manila. Yan itong part 2 ng aming paggagala. Maraming po salamat sa pagsubaybay ng aking vlog. Paki-like naman po. Yun lang, pasensya na.